Kapatid, kung may tampuhan sa pamilya mo ngayon, huminto ka sandali. Kung pagod ka na sa away, katahimikan, at bigat ng loob, ang panalangin ito ay para sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos kahit magulo ang puso mo ngayon. Ngayong Sabado, July 4, 2026, inaalala ng simbahan si Santa Isabel ng Portugal. Siya ay reyna, pero mas naalala siya bilang babaeng nagdala ng kapayapaan. Sa kanyang buhay, may mga alitan sa pamilya at sa kaharian. May tensyon, may hidwaan. May mga taong kailangang magkasundo. Pero sa halip na palalain ang galit, pinili niyang maging daan ng kapayapaan. Pinili niyang magdasal. Pinili niyang tumulong. Pinili niyang magpakumbaba. Kapatid, minsan ganyan din ang buhay natin. Tahimik ang bahay, pero mabigat ang hangin. May mga salitang hindi nasabi ng maayos. May mga sugat na matagal nang dala. May mga pamilyang magkasama sa bahay, pero malayo ang loob sa isa't isa. May anak na hindi makausap ang magulang. May mag-asawang pagod na sa problema. May kapatid na may sama ng loob. May OFW na malayo, umiiyak ng tahimik, at gustong maging okay ang pamilya sa Pilipinas. Sa mga pagbasa ngayong araw, naririnig natin ang mensahe ng pag-asa. Ang Diyos ay nagsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan. At sa mabuting balita, ipinapaalala ni Jesus na ang bagong biyaya ay kailangan ng bagong puso. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, "Anak, baka panahon na para bitawan ang lumang galit. Baka panahon na para buksan ang puso sa bagong simula. Hindi biglaan, hindi madali, pero posible sa tulong ng Diyos." Kapatid, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong pilitin ang lahat agad. May mga sugat na kailangan ng panahon. May mga usaping kailangan ng tamang salita. May mga relasyon na kailangan munang ipagdasal. Pero pwede kang magsimula ngayon. Magsimula sa dasal. Magsimula sa pagpapakumbaba. Magsimula sa paghingi ng kapayapaan. Hindi ka hinihiling ng Diyos na maging perpekto. Inaanyayahan kanyang buksan kahit kaunti ang puso mo sa kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon. Alam mo ang bigat ng aming puso. Alam mo ang mga sugat sa aming pamilya. Alam mo ang mga salitang nakasakit at ang mga katahimikang lalo pang nagpabigat sa amin. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad. Bigyan mo kami ng lakas na humingi ng tawad. Bigyan mo kami ng karunungan kung kailan magsasalita at kung paano magsasalita ng may pagmamahal. Pagpalain mo ang aming pamilya. Aliwin mo ang mga OFW na nalulungkot. Patatagin mo ang mga magulang na pagod na. Gabayan mo ang mga anak na nalilito. At bigyan mo kami ng kapayapaang galing sa iyo. Tulad ni Santa Isabel ng Portugal, turuan mo kaming piliin ang pagkakasundo kaysa galit, ang kababaang loob kaysa pride, at ang pagmamahal kaysa panalo sa argumento. Panginoon, Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming pag-asa. Amen. Kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments. Amen. At i-comment mo ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal para sa kapayapaan at pagkakasundo.